إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tunay na pagpasalamat na nagmula sa ating puso. Pagpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin, sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tunay na ang papuri ay sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang naglikha ng lahat. Kala Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Sinabi ng ating tagapaglikha, o kayong mga naniniwala, nais ba ninyong kayo ay aking gabayan tungo sa isang kalakal na makapagliligtas sa inyo mula sa mahapding parusa? Ito yung pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Noong nakaraan ay natalakay natin ang tungkol sa arkan ng La ilaha illallah. At ngayon naman ay talakayin natin ang arkan ng Muhammad Rasulullah. Minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin ang dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang nagpadala at pumili ng kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bago pa man ang huling araw bilang tagapaghatid ng mabuting balita, tagapagbabala, tagapagtawag tungo sa Allah sa kanyang pahintulot, at isang liwanag na tanglaw. Ipinadala niya siya bilang habag sa lahat ng nilalang at tagapagturo sa mga walang pinag-aralan sa malinaw na wikang Arabic. Kaya ipinahatid niya ang mensahe, ginampanan ang amana o tungkulin, pinayuhan ang nasyon o pamayanan, at walang anumang kabutihan maliban sa itinuro niya ito sa kanyang mga nasyon at mga tao. At walang anumang kasamaan maliban sa binalaan siya laban dito. At ako ay nagpapatunay na walang Diyos na may karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. At ako ay nagpapatunay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lingkod at sugo ng Allah at pinuno mula sa mga anak ni Adan. Naway igawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang pagpapala at maraming kapayapaan sa kanya at sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang makasamahan o mga sahaba hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating aralin na tauhid ay pinaka-importante sa lahat ng mga kaalaman. Ito, ililigtas tayo ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang kaisahan upang makamtan natin ang ating hinahangad na paraiso. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang arkan ng Islam ay ang pagsyahada at pagsabi ng La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yung sala, yung zakat, yung fasting at ang hajj sa buwan ng Ramadan. Lahat po tayo ay tinatahak ang ganitong landas pabalik sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na siyang magliligtas sa atin mula sa kaparusahan sa apoy ng impyerno. Iiwas natin ang ating sarili
sa pamamagitan ng pagsunod sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagpatupad ng batas na inobliga ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang mga mananampalataya. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang arkan ng Muhammad Rasulullah. Lahat ng bagay ay mayroong haligi. Ito ay matatagpuan natin sa unang katuruan ng isang mananampalataya kapag siya ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Kahit siya ipinanganak na Islam, kung hindi niya baguhin at sundin ang pananampalataya na mula kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinadala sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala upang maging maganap at tagumpay ang kanyang buhay hanggang sa kanyang huling lahir. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ipinaalala ko sa aking sarili ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang nagpapatibay sa atin. Yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagmula sa banal na Quran. At ang legal na pamaraan na mula sa halal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay, pagkain, inumin, gawain, pag-aasawa, pagninegosyo, lahat sa pagtatahak natin ng buhay dito sa mundong ibabaw na ito ang legal na pamaraan na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Yung pagpanatili natin sa pagsunod at pag-angat ng ating moral bilang isang mananampalataya mula ito sa turo, sa hadith, sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-preserve natin ng ating lahi, pagturo natin sa ating mga anak, sa ating mga anak ng anak hanggang sa huli nating lahi. At dito natin matatagpuan ang tunay at tamis ng pananampalataya na ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Una, nakilala na natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya lamang ang naglikha ng mundo, ng paraiso, ng impyerno. At siya ang magliligtas sa atin mula sa kaparusahan sa pamamagitan ng kaalaman na ipinagkaloob niya sa atin. Ngayon kilalanin na natin ang arkan ng Muhammad Rasulullah. Una, siya ay abadullah. Siya ay slave o worshipper ng Allah. Siya ay sumasamba sa Allah. Siya ang pinaka-the best magsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga sahaba o mga kasamahan at sa mga sunod na lahi hanggang sa araw ng paghukom. At siya ay Rasulullah. Siya ay propeta ng Allah, usugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang katayuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay Abdullah at siya ay Rasulullah. Ang syuruto syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Mga kondisyon at pagpapatunay na si Muhammad ay sugo ng Allah. Una, al-itirafu birisalatihi utikadu tahiran wabatinan. Una, pagkilala sa kanya, mensahe at paniniwala rito sa panlabas at sa panloob. Pangalawa, ito yang anutku bisyahadati, pagbigkas ng pagpapatunay. Pangatlo, al-mutaba'atu linnabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pagsunod at pagtupad kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat, ito yung tasdiku khabarihi ma diyan wa musataqbala, paniniwala sa kanyang mga ibinabalita, mga nangyayari sa nakaraan at mangyayari sa hinaharap. Mahabbatuhu asyaddu minan nafasi wal mali wal waladi.
pagmamahal sa Kanya ng higit pa sa sarili, sa yaman at mga anak. Takdimu qawlihi wal amali bisunnati. Pag-una sa Kanyang mga sinasabi at pagsasabuhay sa Kanyang itinuro o mga gawain na mga nakasanayan. Alhamdulillah. Yan po ang kondisyon ng pagsunod, yung pagsaksi natin tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, natapos na natin ang talakay ang Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ngayon dadako po tayo sa arkan ng iman. O ibig sabihin, ang haligi ng pananampalatayang Islam. Ang haligi ng pananampalatayang Islam sa lugar nito at sa atasdik, o ibig sabihin ang kahulugan ng iman at ang paniniwala na ito. Wa syar'a, ito yung syariah ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itikadun bil qalb, sa puso, binutkun bil lisani wa amalun bil hawari wal arkanu yasidu bi ta'ati wayan kusu bil masiyah. Paniniwala sa puso gamit ang dila at paggawa, pagkilos gamit ang mga bahagi ng katawan. Ito ay dumadarami, yung ating iman tumataas sa pamamagitan ng mga gawaing pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at nababawasan ito dulot ng paggawa ng mga gawaing pagsuway sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya hingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tulungan niya tayo na mapalakas ang ating iman. Una, al-imanu billah. Ang paniniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, al-imanu bil malaika. Ang paniniwala sa mga anghel. Al-imanu bi kutub. Ang paniniwala sa mga aklat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-imanu bi rusuli. Ang paniniwala sa lahat ng mga propeta. Sila ang mga pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang paniniwala sa Yawmul Akhir, sa araw ng paghuhukom. At ang paniniwala sa qadar na khair at wa syar, ay ibig sabihin ang paniniwala sa kapalaran, mabuti man ito o masama, ito ay nagmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ito ay natalakay na natin ang arkan ng iman. Yung paniniwala sa Allah, paniniwala sa anghel, paniniwala sa mga aklat, paniniwala sa mga propeta, at paniniwala sa huling araw ng paghuhukom, at paniniwala sa kapalaran na mabuti man o masama. Ganito lang yan, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mayroon siyang mga katangian. Ay, yung asma wa sifat niya. Ang katangian na siya lamang ang nagtataglay nito. Tinawag niya si Anghel Gabriel, isa sa kanyang mga anghel, at ginala niya ang mga batas sa mga propeta na nagmula kay Adam hanggang sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang bigyan babala ang tao tungkol sa araw ng paghukom, upang ituro sa tao ang pagtanggap ng kapalaran na mabuti man o masama. Ang lahat na ito ay nagmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dito umiikot ang ating pananampalataya. So Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalalatu
wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Mga katibayan ng pag-iral ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay laging may dalil sa Allah subhanahu mula sa Allah subhanahu wa ta'ala o patunay. Dalalul akal. Yung ibig sabihin, ito, ang pag-iral ng Allah, katibayan nito ay ang pagkaroon natin ng isip o katwiran sa buhay. Dalalatul his. Panlabas na pakiramdam o pag-unawa. Pangatlo, dalalatul fitra. Ulikas na pagkatao. Lahat ng mga sanggol na ipinanganak ay nasa kalinisan sila. Nagbabago lamang ang kanilang pananaw sa kinakalihayan nilang pamilya o mga pananampalataya ng kanilang mga magulang. Nagbabago ito kapag iginabay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang puso silang. Kaya may mga tao na tinanggap na nila Islam na malaki ng kanilang edad, tapos kanilang mga anak, hanggang sa dumadami, ito yung pag-preserve ng pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalalatul syara. Syara, ibig sabihin yung batas ng Islam. Sa madaling salita, una, ang katibayan ng isip at katwiran. Ito ay ang patunay na nagmula sa banal na mula ito sa katibayan ng pag-iral o paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung patunay natin na nagmula sa mga banal na kasulatan tulad ng Quran o hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung dalalatul syar'i, yung batas ng Allah subhanahu wa ta'ala na Islam na binigay niya sa atin. Yung fitra naman, yung likas na pagkatao, kalinisan ng isang tao, ito yung nakatanim na sa kanyang puso noong siya ay isinilang. Pangatlo, ito yung katibayan, yung natin, pakiramdam natin, yung binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakakita tayo, naririnig, nakadarama sa ating paligid, at pagsagot sa panalangin at mga himala. Ito yung pakiramdam. At ito yung panghuli, ito yung akal, yung paggamit ng luhika at katwiran ng isip upang maunawaan ang bawat likha ay may lumikha. Kaya ito tayo ng mga manampalataya Muslim, tayo ay nilikha, tinanggap natin na tayo ay mga alipin ng Allah. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at tayo ay may pananalig sa naglikha sa atin na sinabi ng Allah, wa ma khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ko nilikha ang mga tao, ang mga engkanto at mga tao maliban sa ako ay sambahin lamang nila. Kaya minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, una, ang Allah subhanahu wa ta'ala anwa'u tauhid. Ito yung mga uri ng tauhid o kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tatlo na ito. Una, ito yung tauhidul asma wa sifat. Ito yung mga pangalan at mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nagtataglay nito. Pangalawa, ito yung ang tauhid al-uluhiyya, ang kaisahan ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang tauhid rububiyya o ang kaisahan ng pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung titingnan natin, ang tauhid ar-rububiyya, yung Panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ibinaba niya sa atin. At ang tauhid al-uluhiyya, ito yung pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na iakyat lamang natin sa Kanya. At ang tauhid al-asma wa sifat, o mga katangian, pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ibinaba niya sa atin at ito ay iakyat natin sa Kanya. Ito yung sinasabi na Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ito yung isa sa mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ito yung, magbigay tayo ng example sa mga pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fatha. Ibig sabihin,
Siya ang tagapagbukas. Siya ang tagapagbukas ng mga biyaya sa atin. At siya ang tagapagsara ng mga masama na mangyayari sa atin. At siya ang nagbubukas ng kalangitan at ibinaba ang mga tubig ulan upang mapakinabangan ng mga kanyang nilikha, maging hayop man ito, insekto man ito, pananim man ito, at mga tao. Kaya alhamdulillah, the more na makilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, the more na itinataas natin, dinuduble natin ang ating pagsunod, pagsuko, pagtalima sa Allah, kung atin siya kilalanin ng lubusan. Kaya inikayat tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na pag-aralan natin ang kanyang pananampalataya. Ito ang tatlo na ito na ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, babalik po tayo sa Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nakuha na natin ang kahulugan, ang arkan ng la ilaha illallah, ang arkan ng Muhammad Rasulullah, ang mga kondisyon ng la ilaha illallah at ang kondisyon ng Muhammad Rasulullah na kailangan ulit-ulitin natin ito sa pag-aral hanggang sa ito ay makatanim sa ating puso isipan at ito ay maglalago at magbubunga ito ng matamis na bunga ayon sa atin pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinalakay na natin noon ang tungkol sa la ilaha illallah. Una, ito ay ang mga sumusunod. Ang pag-unawa sa kahulugan nito na siyang nagtatakwil sa kawalan ng kaalaman. Ito ang lubos na pagtatakwil sa pagiging tunay na Diyos ng lahat ng sinasamba maliban pa sa Allah. At ang pagpatutuo nito sa Allah lamang. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, "Fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidhanbika walil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matwakum." Sinabi ng dakilang tagapaglikha, datapwat iyong malalaman, ito ay naka-address kay Muhammad hanggang sa mga sumunod ni Propeta Muhammad. Katotohanan, walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ikaw ay humihingi ng kapatawaran sa iyong kasalanan at gayon sa mga kasalanan ng mga sumampalatayang lalaki at sumasampalatayang babae, sapagkat ang Allah ay nakababatid ng inyong mga galaw sa umaga at inyong pinagpapahingahan sa gabi. Ang ibig sabihin nito, walang karapat-dapat sambahin sa mga kalangitan at kalupaan, maliban sa Allah lamang. Si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, pagpapala ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallahu dakhala al-jannah." Ang sinumang namatay habang kanyang nalalaman na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, siya ay makakapasok sa paraiso. Ito ay sinalaysay ng ating muhaddith na si Imam Muslim. Pangalawa, ang wagas na paniniwala na siyang nag-aalis ng pag-aalinlangan. Ito ay ang pagkapanatag ng kalooban dito ng walang pag-alinlangan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu." Katotohanan, ang mga sumampalatayang lamang ay yaong mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo at sila ay walang pag-alinlangan dito. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi rin, "Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullahi la yalaqallaha bihima abadun ghairu syak ayujabu anil jannah."
Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. At ako ay tunay na sunang Allah. Hindi mangyayari sa sandaling haharap ang isang lingkod sa Allah na walang pag-aalinlangan sa dalawang ito. Siya ay hadlangan sa paraiso. Ito ay sinalaysay ni Muslim. Pangatlo, ang pagtanggap sa mga kahilingan nito sa puso at dila. Ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran tungkol sa musyrik, kung nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah a inna latariku wa lihatina li syairim majnun. Katotohanan, kapag sinabi sa kanila ang la ilaha illallah, sila ay labis na nagmamalaki. At kanila pang sinasabi, ano, iiwan ba namin ang aming mga Diyos dahil lamang sa isang manunula na nasisiraan ng bait? Kaya tingnan natin mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating mga mahal sa buhay, kapag inaanyayahan natin sila sa Islam, ang lahat ng ating mga magulang, sila ay nagsasabi na napakaraming Diyos-Diyusan ng ating mga magulang, ating mga ninuno, tapos gawin mo lang ng isa. Kaya hindi sila papayag sa ganyang kasabihan hanggang sa daratal sa kanila at bubuksan ng Allah ang kanilang mga puso at sila ay tanggapin o yayakap sa pananampalatayang Islam. Kaya alhamdulillah, napakadakila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kapatid natin na ang kanilang mga magulang na buhay pa ay yumakap sa pananampalatayang Islam. Kaya itong sinasabi na ang pag-asa ng kaligtasan ay ang mula sa bata na yumakap sa pananampalatayang Islam at naakay niya ang kanyang magulang tungo sa matuwid na landas. At isa sa mga dakilang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sambahin mo ang Allah at sundin mo ang iyong mahal na magulang kung sila ay nabubuhay pa. Kasi wala naman magulang na ipanalangin ang kanilang anak na magiging masama ang kanilang kahinatnan. Bagkus lahat ng magulang ay pinapanalangin niya ang kanilang mga anak. Pero marami sa mga anak na itinakwil niya. Pag itinakwil ng isang bata, ang isang tao, ang pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala, daratal ng Islam sa kanya at kanya ito tanggihan, ganun rin. Parang sinuportahan na niya yung pananampalataya o paniniwala o religion ng kanyang magulang na minanaaral sa mga magulang. Kaya alhamdulillah, pasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala na binuksan niya ang ating puso at naiparating niya nito sa ating pamilya na laging inuulit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa alikum nara wa quduhan nas wal hijara. Kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong sarili at ang inyong pamilya mula sa kaparusahan ng apoy sa impyerno na panggatong ay tao at bato. Kaya itong mga musyrikon, mga musyrik, kapag sinabi sa kanila ang la ilaha illallah, sila ay nagmamalaki. Sila ay mapagmataas. Sila ay tumatanggi. Kaya doon sa napag-aralan natin sa la ilaha illallah, dalawa, yung tinanggap ang Islam at tinanggi ang Islam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng isang Muslim scholar, araw-araw maraming namamatay na wala sa pananampalatayang Islam. Kaya alhamdulillah, gawin natin ang ating makakaya na maiparating natin sa ating mga mahal sa buhay. Kaya minsan, daratal tayo sa mga bagay, sa mga kilala natin, na iparating natin sa Islam, ito ay patay na. Tulad nung isang araw, mayroon sa friend na gusto namin na puntahan yung isang lalaki na mayroon parang hindi nag-guide yung kanyang tamang pag-iisip, ang kanyang puso, na siya ay nagbabadya na magpakamatay. Pero nung pinuntahan ko ng kaibigan ko para puntahan namin, nalaman namin na kinuha na ng pulis, siya ay nagpakamatay. Kaya alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, lagi tayong pinaalalahanan na siya ang naglikha
sa atin at siya ang kukuha ng ating buhay. Wala tayong karapatan para patayin ng ating sarili. Kaya ang ating pananampalataya ay isinuko natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung Sharia, yung batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinunod natin, pinapangalagaan niya ito ang ating kaisipan, ang ating puso, ang halal at ang haram, ang ating katawan. Alhamdulillah, tunay na napaka-perfect ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanyang lingkod. Ang gagawin lang natin, susundin natin ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit kunti lamang ang ating kaalaman. Dahil katiyakan na masusumpungan natin ang ating hinahangad. Lahat tayo sa mundong ibabaw na ito, sabi ng Muslim scholar, lahat ng tao sa mundo ay naghahangad ng kaligayahan. Kaligayahan sa mundong ito. At naghahangad siya ng paraiso. Pero ano ang gagawin mo para mapailigaya mo ang iyong buhay? Sa pamamagitan ng pagtrabaho, ng doble-doble at pag-ipon ng kayamanan? Abay, hindi. Ang kaligayahan, ilagay mo ang iyong puso sa kapanatagan. Doon sa libro ng isang Shaq natin, yung puso para sa mga puso, yung pagpangalaga ng puso, ang Islam, alhamdulillah, ya muqallibal qulub, ang ating mga puso na ito. Hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagpabago ng takbo ng ating mga puso. Panatilihin niya ang ating puso sa kanyang pananampalataya. Ang ating isip, sa ating isip, ito yung pagpangalaga. Kaya nga sa Islam, ito yung faith, yung hope, yung love. Ito kailangan pagsamahin natin ito. Parang ibon na lumilipad. Hindi ito balanse. Kapag bali yung isang pakpak, hindi lang puro love, hindi lang puro hope. Kailangan may faith talaga siya. O ibig sabihin, may pananampalataya talaga sa ating mga puso. Dahil tumitindi ang mga pagsubok na madaranas natin sa mundong ibabaw na ito, sa ating hirap, sa ating henerasyon ngayon. Napakatinding pagsubok. Kaya, tinuruan tayo ng Islam, pinalagaan niya ang ating isip, ang ating puso, sa pagsunod sa Kanya. Dahil ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang naglikha ng ating puso. Kaya ang ating puso, laging magpasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang ating mga dila, laging mag-alala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang ating isip nito, ito ay punuin natin ng pag-asa mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung isipin natin mga reklamo sa buhay, isipin natin yung mga naunang mga mananampalataya na sila ay binawian ng buhay. Nalagpasan na nila ang pagsubok ng mundo. Ang kanilang mga buhay ay halos wala kang maisulat o matagpuan na kaligayahan sa kanilang mga kasaysayan. Pero sila ay nagiging tagumpay na sila ay lumisan sa mundo na sila ay mga mananampalatayang Muslim. Taliwas ito sa mga kilala natin ngayon na tumanggi sa pananampalatayang Islam. Inabala nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga oras, ang kanilang kayamanan sa pagsuway sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamang ang kaligayahan na matamo nila na panandalian. Kaya nabalitaan natin, nakikita natin sa mga Facebook, yung mga success ng mga tao, yung kanilang mga narating sa buhay. Pero wala silang kaalaman tungkol sa kabilang buhay. Inabala namang nila ang kanilang sarili. Ang lahat na pinaghirapan, kaya tayo ng mga Muslim, tinuruan tayo ng Islam, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wag natin masyado mahalin ang mundong ito sapagkat ang ating buhay dito ay pansamantala lamang. Kaya sa pag-aral ng kaalaman, ito yung kalakal na ibinigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na hindi tayo malugi. Ito yung pag-aral ng tauhid, ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag-aralan natin ang fiqh, yung tahara wa sala. Pag-aralan natin ang sira o talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-aralan natin ang Quran, ang mga nakasulat sa banal na Quran. Magsisimula tayo sa maliit na mga chapter ng banal na Quran. Unawain natin ang mga kahulugan nito tulad ng Ikhlas at mga maliliit na sura na ito na siyang magpo-protection sa atin
Inihingi natin ang proteksyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ibinigay niya ito sa pamamagitan ng Quran. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Napag-utusan ako na makipaglaban sa sangkatauhan hanggang sa sabihin nila ang la ilaha illallah. Ang pakipaglaban, kung ating unawain, hindi lamang ito sa pamamagitan ng espada, kundi pakipaglaban ito sa pamamagitan ng ating kaalaman, ng ating dila, paggamit natin ng ating kayamanan. May mga tao na duwag na gumastos ng kanilang kayamanan. For example, si brother umuwi sa Pilipinas. Inipon niya ang kanyang pamilya at siya ay gumastos. O ibig sabihin, nilabanan niya ang kakuriputan. Siya ay gumastos, siya ay nagpakain sa kanyang mga minamahal sa buhay, at siya ay tumawag ng mga daiya, yung mga daiya natin sa Pilipinas, yung mga masyak natin doon, sila ang nagpapaliwanag ng Islam. At ikaw ay magpapakain lamang at ikaw ay makinig lamang tulad ng pakikinig nila. Sa dahilan na yan, itong sinasabi natin na pakipaglaban. Kasi marami sa atin ngayon, subhanallah, paano ka makabigay ng sadaka mo, zakat mo, kung ikaw ay bumili at nangutang ng iPhone, nagpapatayo ng malalaking bahay, bumibili ng utang ng ganito, subhanallah. Kaya alhamdulillah, ito yung kailangan natin makipaglaban dito sa mundong ibabaw na ito. Yung mga maraming sinasamba na Diyos-Diyusan, ipaunawa natin sa ila ang la ilaha illallah. Kaya ito yung pakipagtiis, labanan rin natin yung mga kung anong sasabihin nila, panlalait nila sa atin. Ipaubayan natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqil Islam wa hisabuhu alallahi azza wa jalla. Sapagkat ang sino man magsabi ng la ilaha illallah, katotohanan ligtas sa akin ang kanyang kayamanan, ang kanyang sarili, maliban sa karapatan ng Islam, at ang Allah na lamang ang bahala sa pagtutuos sa kanya. Tingnan ninyo mga tao na wala sa pananampalataya. Umiipon sila ng maraming kayamanan. Pagkatapos sila ay gagasto sila. Bibili sila ng mga inumin na nakakasira ng kanilang katawan. Kakain sila na nakakasira ng kanilang katawan. Kaya sa dahilan na yan, na sila ay tinawag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na mga zalal, o ibig sabihin sila yung mga ligaw o mga mangmang na mga tao. Hindi katulad ng mga Hudyo na sinawag sila ng Allah na magdub. Sila mga masama. Sila ang pumapatay sa mga propeta. At nililihis nila tulad ng paglihis nila kay propeta Isa ibnu Maryam, si Isa na anak ni Maria, na ito ay nung una kinakilala nila na anak ng Diyos at itinaas nila na Diyos na ngayon. Kaya hanggang sa may mga tao na akala nila kapag isang itlog, kahit itlog ito ng agila, kapag ihalo mo sa itlog ng manok, ang agila ay mananatili sa kanyang isip na siya ay manok. Kaya tayo na mga mananampalatayang Muslim, alhamdulillah, pasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na binuksan niya ang ating puso. At tayo ngayon ay nasa pananampalatayang Islam. Ito ang pinaka-dakilang regalo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, ang Islam. Dito magkaroon ng pantay ang ating buhay. Makakamtan natin ang batas na patas doon sa araw ng paghukom sa batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dito sa mundo, mga sister, brother, huwag tayo maghanap ng batas na patas dito sa mundo sapagkat ang buhay dito sa mundo ay hindi patas. Kaya, pang-apat, ang pagpasailalim at pagsuko sa mga itinuturo nito. Ang Allah ay nagsabi, wa anibu wa ila rabbikum wa aslimu lah. At magsibalik loob kayo sa inyong Panginoon at sumuko kayo sa kanyang kalooban. Kaya tayo, kapag nagkasala tayo sa umaga, kailangan pagdating ng duhur, magbalik loob tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lagi tayong magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin natin ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang tauba, ang pagbalik sa loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahalin natin, sanayin natin ang ating sarili na laging magbalik sa loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na siyang nagtakwil sa pagtalikod. Ang Allah ay nagsabi, "Fala saddaka wala salla." Sapagkat hindi siya naniwala sa Quran at kay Muhammad at hindi siya nagdarasal. Panglima, ang pagsabi ng buong katotohanan na nagpapawalang saysay sa kasinungalingan. Ito ay ang pagsabi ng buong katapatan sa kanyang kalooban. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, "Ahasiban nasu ay yutraku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu lahu alladhina sadaku wala ya'lamanna al-kadibin." Inaakala ba ng mga tao na hahayaan na lamang sila na magsasabing kami ay sumasampalataya at sila ay hindi susubukin? Talagang sinubok na nga namin ang mga nauna sa kanila. At talaga namang nalalaman ng Allah ang mga nagpakatapat at talaga namang nalalaman ng Allah ang mga nagsisinungaling. Sa panahon ngayon, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, sa ng kaalaman ng kahit gaano karami ang pagkat maraming maliligaw na mga tao dahil sa bunganga ng mga nagsasabi na sila ay mga Muslim. Bagkus ang kanilang gawain ay taliwas ito sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ang ating syahada, ang ating pagsaksi ay idinudugtong doon ang Muhammad Rasulullah, na kailangan paniwalaan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagkapropeta. Paniwalaan ang kanyang mga sinasabi ng nakaraan at darating sa kasalukuyan. Kaya, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin kung sino ang mga sinungaling ngayon sa ating panahon. Kaya, binabalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan suriin natin, mag-aral tayo ng kaalaman. La tamutuna illa wa antum muslimun. Huwag mong mahayaan na ikaw mamatay na hindi ka talaga sa tunay na pananampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahu Allahu 'alan nar." Walang isang taong sumaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah at na si Muhammad ang kanyang lingkod at sugo na tapat sa kanyang kaluban, kundi pagbawal ng Allah sa kanya na makapunta sa impyerno. Allahu Akbar. Ito lang ang gagawin natin, mga minamahal kong kapatid. Yung buhay natin, ang pag-aral natin ng kaalaman na siyang dahan-dahan. Parang lumabas tayo na iano natin ang ating kamay, isahod natin sa buong pamatak na ulan. Kung ano lamang ang makukuha sa ating kamay, yan lamang ang pinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya higpitan natin ang ating mga daliri. Kaya ang mga kaalaman na ating natutunan, ito ay isi-save natin sa ating isipan at isa puso natin ito. Pang-anim, ito yung ikhlas, ang katapatan. Ito laging ulit. Maging mukhlis po tayo. Maging makatotohanan po tayo sa lahat ng ating mga gawain. Ito ay ang pagdadalisay sa mga gawain sa pamamagitan ng matuwid na layunin sa lahat na bahid ng mga shirk. Ibig sabihin, ingatan natin ang ating mga gawain. Ito ba ay nalalaglag ito sa shirk? O ito ba ay pagtaliwas sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." At walang ipinag-utos sa kanila kundi para sumamba lamang sa Allah ng buong katapatang nag-uukol sa kanyang pagsamba. Kaya tingnan natin ang mga lugar kung saan na winawasak ng mga galit sa Islam. Kahit wala silang
bahay. Kahit wala silang masjid na maganda, pero pilit nila sinusudyod ang kanilang mga noo. Nagyuyuko sila, nagsasala sila para sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang sala ay obligado sa atin anuman ang ating kalagayan. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. Ang pinakamaligayang tao para sa aking pamamagitan ay ang sino man magsabi ng la ilaha illallah ng tapat sa kanyang kalooban at kanyang sarili. Huwag natin gayahin yung ibang tao na ang kanilang la ilaha illallah ay hanggang sa dulo lamang ng kanilang dila. At hindi ito pumasok sa kanilang puso. At hindi ito na-save sa kanilang isip. Kaya ang usapin na ito, ang aralin na ito, ang la ilaha illallah, yung arkan ng la ilaha illallah, ang arkan ng Muhammad Rasulullah, ang kondisyon ng pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kondisyon sa pagsunod, paniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ibinigay na ito sa atin ng ating dakilang tagapaglikha ni Propeta Muhammad at ang mga scholar natin sa pananampalatayang Islam na may pangalagaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala at punuin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang puso isipan, ang puso nila ng pagmamahal, ang isip nila ng kaalaman na siyang ibinabahagi nila sa atin. Ang ating mga scholar, ang ating mga ulama, na silang para mga bituin sa kalangitan, na silang nag-guide sa atin sa kadaliman ng gabi. Allah. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inahon niya ang kanyang sarili mula sa paniniwala na kanya nakagisnan at siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala upang burahin ng shirk sa katayuan ng Islam dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya ang pangpito, ang pag-ibig sa banal na salitang ito at sa anumang hinihiling nito at itinuturo sa mga alagad nito at nagsasagawa ayon sa itinuro nito at sumusunod sa mga kondisyon nito at ang pagkasuklam sa pagsalungat dito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, wa minan nas may yatakhidu min dunillahi andadaday yuhibbunahum kahabballahi alladhina amanu ashaddu hubba lillah. At mayroon sa mga tao na gumagawa ng mga kaagaw o katambal sa pagsamba bukod pa sa Allah. Iniibig nila ang mga itutulad ng pag-ibig nila sa Allah. Subalit ang mga sumasampalataya ay higit na matindi sa pag-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marami sa mga tao na maganda ang Islam, totoo ang Allah. Pero ayaw nila sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang shirk ay puno sa kanilang puso. Puno sa kanilang puso. Ang sa kanila ay hanggang sa dulo ng dila lamang. Kaya sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talatun man kuna fihi wajada halawatal iman. Tatlong bagay na kapag natagpuan ito ng isang tao, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Kanya matatagpuan ang tamis ng pananampalataya, ang maging pinakamahal sa kanya ay ang Allah at ang kanyang sugo kaysa iba sa kanila. Wa an yuhibbul mar'ala yuhibbuhu ilallah. Wa yakraha an yarji'a fil kufri ba'da idha anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yulqa finnar. Na sinabi na kaya ito ay minamahal dahil sa Allah. At kanyang kamunghian, ito, ang pagbabalik sa hindi pagsasampalataya. Matapos siyang iligtas ng Allah dito. At kanyang pagkamunghi na siya itapon sa apoy ng impyerno. Dati sa ating paniniwala, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, naniniwala tayo na may impyerno, naniniwala tayo na may paraiso, pero hanggang doon na lang. Wala tayong, tulad ngayon sa Islam na, may takot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung takot na ito ang nag-shield sa atin o naging pananggaan natin na tayo ay hindi sasadlak sa
kasamaan sa pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi marami sa atin na ginagamit nila ang kanilang kayamanan, ginagamit nila ang kanilang katawan sa pagtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami sa mga tao na nagsyahada sa umaga, sa gabi ay hindi na siya Muslim. May mga nagsyahada sa umaga, hapon hindi na siya Muslim. Hanggang syahada lang. Hanggang kuha naman ng certificate. At hindi niya kinakatakutan na siya ay tatapon ng Allah sa apoy ng impyerno. Pagkatapos siya ay iniligtas doon. Kaya kailangan ang pagsunod natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang takot natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang maghahadlang sa atin na itatapon tayo sa apoy ng impyerno. Kaya kailangan natin mag-aral ng tauhid o kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at tauhid ar-rububiyyah, tauhid ar-uluhiyyah at tauhid al-asma wa sifat. Ito yung tatlo na ito ang uri ng kaisahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ang magpapagaan sa ating buhay. Kung konti lang kalaman natin sa Quran, magsumikap tayo araw-araw. Kung nag-aral nga tayo mula ng grade 1 hanggang grade 6, nag-aral tayo hanggang nag-high school. At nag-aral tayo ng kolehiyo kahit napakamahal ng mga tuition ngayon dahil lamang sa makamundong academic na ito. Pero sa Islam ang ating pinag-aralan ay ang kung paano natin sambahin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At paano natin kilalanin ang kanyang pagkapanginoon at paano natin makilala ang kanyang pangalan at kanyang katangian. At ito ang kanyang gantimpala ay ang paraiso. Kaya isa sa mga paniniwala natin ay ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Kaya sa araw ng paghuhukom, mayroon tayong tinatawag na araw ng gantimpala. Ang pagtawag ng pangalan mo. O si Sister Khadija. O si Sister Mariam. Ito ay araw ng gantimpala para sa atin. Kaya tandaan natin na sa libingan ay mayroong parusa at mayroong gantimpala. Kaya kabisaduhin natin ang hadith na ito na itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dinaw wa bi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ako'y nalulugod na ang Allah ang aking Panginoon. Islam ang aking reliyon at si Muhammad ang aking huling propeta. Kaya dito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamunghian natin ang pagbalik sa hindi pagiging mananampalataya. Kaya yung mga una sa atin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habang siya ay nakaupo doon sa may Kaaba, may lumapit sa kanya, Ya Rasulullah, bakit hindi mo hingiin sa Allah na ibigay sa atin ang tagumpay? So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, tunay na ikaw ay nagmamadali. Ang religion na ito, ang din ng Islam na ito ay magtatagumpay ito sa araw ng paghukom. Kaya yung mga tao na nauna sa iyo, sila ay tinahak nila ang sobrang hirap. Noong unang panahon, yung mga Muslim na sila yayakap sa Islam, ang kanilang mga amo o kanilang mga kapil. Kapag nalaman na sila ay nag-Islam, ito ay kinukuha nila ang mga bato at bakal, inilagay sa initan, at ito ay sinunog nila sa kanilang mga balat. Kaya iba sa mga sahaba radiyallahu anhum ay nakatanggap ng matinding pagtorture sa kanila na sila ay lumakap sa Islam. Nang sabi sa kanila, halos naamoy na nila ang kanilang laman. Yung balat nila na nasusunog na ng bakal saka mainit na bato. Naamoy na nila. Pero hindi ito makapagbigay dahilan sa kanila para kilalanin ang la ilaha illallah at paniwalaan na si Muhammad ay propeta at sugo ng Allah. Imagine ninyo, 1,447 years na ang nakalipas, 48 na nakalipas. Ngayon, ilang daan taon na ang nakalipas hanggang nakarating pa rin sa atin ang Islam dahil ang Islam, ito ay na-preserve ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa kanyang mga mabuting pananampalataya na ang kanyang pangako ay hindi ito magbabago para sa atin, kundi ang paraiso. Yung Jannatin Naim, yung Jannatul Firdaus, yung mga uri ng paraiso, yung
8 pintuan ng paraiso na ito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung gaano makahirap ang ating buhay ngayon, dinadanas natin na pagsubok ngayon, alalahanin natin na ang buhay sa paraiso ay habang buhay. Ang buhay natin ngayon, kung sa kasabihan ng mga Arab, kung mahaba ang iyong gabi, darating ang umaga. At kung naghihirap ang iyong buhay ngayon, katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala sa iyo. Maaari ang biyaya ay nasa ating likuran lamang at hindi pa niya ito naibigay sa atin. Pero ang tagumpay ay nasa ating daan na tinatahak. Ito ang pananampalatayang Islam. Kaya minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, tulad na sinabi ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pamunghian natin ang pagbalik sa pagiging hindi mananampalataya. Dahil katiyakan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinitingnan niya ang la tamutuna illa wa antum muslimun. Sino sa kanyang huling pananampalataya na ang kanyang buhay ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa muli, ako'y nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong walang sawa na pag-aaral. Mashallah, timpalanawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman na tinataglay natin dito sa mundong ibabaw na ito. At wala ng pinakamainam na kaalaman, ang kaalaman sa Islam na siyang nangangalaga ng kayamanan ng mundong ibabaw na ito. Kaya sa muli, alhamdulillah, pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagpadala niya sa ating mahal na propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at naigabay ang ating buhay sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillahi rabbil alamin, mga minamahal kong sister. Hindi lamang ito sa mga gadget na naipon ninyo sa abroad, hindi lamang ito sa kayamanan na naipon ninyo sa abroad, mga alahas, kundi ang kaalamang Islam ang siyang maidadala natin pauwi sa ating mga minahal sa buhay at dadalhin natin sa araw ng paghukom hanggang sa pagharap natin sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya sa muli, ako'y nagpasalamat sa organization na ito na nabuo nito, sa Nur Al-Hidayah. Alhamdulillah, pagpalain nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pumunuan nito at bibigyan kayo ng mahabang buhay habang panahon dito sa mundong ibabaw na ito. At maraming tao ang papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga dahilan na ito. Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, ang tao ay yayakap sa Islam sa iba't ibang paraan. Kaya sa muli, kilalanin natin ang ating ina ng mananampalataya, ang pinakamaalam na babae sa balat ng lupa, si Aisha radhiyallahu anha. Kaya sa muli, maraming salamat po, Sister Mariam. Magkaroon tayo ng katanungan inshallah ta'ala. Inshallah, tabarakallah.